pong paliwanag ng LGU dito? Bakit hindi nga daw po medyo malayo yung 3 sa 50? Opo. Batay na rin po doon sa mga nakakausap natin, ma'am. Ang sinasabi po ng iba ay talagang hindi yun ilalantad nung mismong I-swims ng LGU at ng barangay dahil umiiwas doon sa pananagutan. Kasi nung binabalikan nila, ilang beses na po nangyari itong pagguho, hindi lang naman ito yung first time, pang-anim na ito mula doon sa nakuha naming mga datos. At may binabalikan sila na sa susunod daw na may mangyari at lumabas sa media, maging kumalat, maisasara yung landfill at mawawalan sila ng kabuhayan. Yun po yung pananakot na ginagawa doon sa mga tao. Kaya kahit po gustuhin natin na maayos yung data, nahihirapan po talaga tayo sa bahagi ng pagkatakot nga ng mga tao. Yun po. So, base po sa naging pahayag ninyo, parang umaamin mismo yung ilang nakatira doon na may possibility na isasara yung landfill, mawawalan sila ng hanap buhay, kaya maging mismo sila nag-iiba po ng tunog ngayon or statement? Kumbaga yung mga naunang nakausap ninyo, iba na rin po ang tunog ngayon? Ganun po ba? Hindi naman po sila nagbabago ng statement, ma'am. Pero kung naghahanap tayo ng personal, no, yung lalo na yung mga nagtatrabaho doon na pwedeng interviewin para magbigay sa atin ng totoong nangyari, mahihirapan tayong maglantad ng tao kasi talaga pong tikom na tikom yung bibig nila kahit na sila ngayon, iba sa kanila ay naghahanap pa ng kapamilya. So may nakausap po kami hanggang ngayon, hindi pa po nila nakikita yung pamilya nila. Pero hindi rin po sila makalantad kasi nga natatakot po silang mawala ng kabuhayan. Kaya nga po mamanghihinag din po natin, itong ginagawa po nating pag-iingay, no, paglalantad, buhat doon sa manakalap natin, ay hindi para mawalan ng trabaho yung mga kapwa maralita, lalo na yung mga mangangalahig na naghahanap buhay dyan. Kung hindi, para maayos lang po yung pamamaraan ng pangangasiwa at magkaroon ng proteksyon at benepisyo yung mga tao kasi napakahirap po ng trabahong ginagawa nila, no, nakataya po yung buhay nila, yung mga chemical po dun sa basura, yung kalagayan nila kalunos-lunos, nagbabayad sila ng buwis pero kahit yung guantes hindi sila ma-provide, napakahirap ng kalagayan nila. Kaya ang gusto po natin ay magkaroon ng mabilisang rescue kasi ma'am, nabanggit niyo naman po kanina, no, Friday pa nangyari. Pero hanggang ngayon, yung mga kapamilya, hindi nila nararamdaman yung urgency mula sa bahagi ng barangay at ng LGU plus yung sa mismong I-swims, no? Parang mas okay na lang na tabunan na lang itong kwentong ito, tabunan na lang yung mga taong ito at maging normal na lang na magkaroon ulit ng pangangalahik dyan sa loob. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!